Makakausap po natin, spokesperson po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Nasa linya po natin si Attorney Ariel Inton. Kaibigan po natin ito. Attorney, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Magandang umaga sa iyo, Sir Dennis, at sa lahat ng mga taga-subaybay. Ayan. Attorney, ano ko lang ito meron kasing Yunhug 100 na lumabas na positive na driver. Ito po ba yung galing dun sa before Holy Week na pinag-drug testing natin yung mga driver? Yun yata po ang galing doon at sila ay nirevoke yata yung lisensya nila by LTO. Paki-confirm po yung number, 100, halos 100 po ba o 100 plus po ito? Yung numero po ay it varies po dito sa mga report kasi sa amin sakto. po kasi Opo. yun lamang mga PUV drivers. Doon po kasi sa mga nag-positive nun test nila during the Holy Week. About 47 daw ay tricycle drivers. And therefore, LGU po yun mga concerned doon. Tama, tama. Opo. So, pero ano po, we will double check yun mga licenses ng mga PUV drivers na na-revoke para sa ganun ay meron po kaming record noon na ano sila, their licenses are revoked by so LTO. parang hindi na sila makakapagmaneho, lalong-lalo na pampubliko, attorney, ano? Ay, kahit na privado. Hindi na sila pwedeng na-revoke bump car na lang ang pwede sila. At saka bisikleta, attorney. Yun na lang. Pero motor vehicle, since na-revoke yung lisensya, they have no license at all. Ito pong Solid North liner, attorney, ito po may resulta na po ba itong mga drug testing ni Secretary? Parang na-mention kayo doon sa drug testing ng mga drivers ng Solid North, attorney. Opo, isa po yan sa requirement. No? And as we speak, Sir Dennis, ay kasalukuyan nag-hearing po ang LTFRB board at ang hinihiring nga po nila ay itong kaso ng Solid North. So in a while after ng hearing, malalaman po natin kung ano magiging resulta po ng unang pandinig dito sa kaso ng Solid North. Ngayon po ay nagkakaroon po ng hearing. Yung driver po ng Solid North na nadisgrasya doon sa SCTEX, totoo po ito, nag-negative ang kanyang drug test? Opo. Yun po ang lumalabas. Sabi na negative po yung kanyang drug test. Negative. Okay. Itanong ko na rin po kung anong epekto nito sa lahat ho ng mga bus liners, mga bus operators, lalong-lalo na dito sa Metro Mega Manila at pumupunta sa mga probinsya. Parang may marching order po yata sa Secretary na lahat sila kailangan i-drug testing. Ano po yung katotohanan dito, attorney? Naglabas po ng Department Order 2025-008 ang Department of Transportation, dinagdaan po ni Secretary Vince Dizon ng mandatory alcohol and drug testing for drivers of public utility vehicles. So, lahat po sa public utility vehicles, kaya ang epekto ay hindi lamang dun sa mga provincial buses, pero sa lahat ng public utility vehicles. Ngayon, ano ba yung nakasaad sa ating order, sa department order na na sino yung mga dapat na magkaroon ng drug testing, alcohol and drug testing. Drug testing, ang coverage po dyan ay public utility vehicles. So malawak po yan, lahat po yan. Whether holder ng franchise, PA o provincial authority, special buong Pilipinas, attorney. And motorcycle taxis. So kasama rin po yung kasama yung mga grab, attorney. Opo, kasama po yan. Ngayon, so
ang effectivity po nito ay it shall take effect after 10 days following the completion of its publication in a newspaper of general circulation. So, Ayun. meron pa pong magkakaroon pa po ng publication po to. Oo. Itong not the hindi yung mga media reports, but the entire department order Opo. will be printed in the official gazette and a newspaper in general circulation. Itanong ko lang po itong tinatanong ni Senator Grace po, yung Transportation Committee sa Senate. Sino ho ang, ewan ko kung napag-usapan na, sino ho ang shoulder nung gastos po sa drug testing at saka alcohol testing, attorney? According sa Order. Department of Transportation, Opo. ang sasagot po dyan ay ang operator. Iyon. So, operator po ang sasagot na which I believe na sila rin ang makikinabang kung sakasakali, attorney, di ba? Yes, sila rin po kasi duty po nila yan. Ito kaya yun ang duty nila. Test the driver's alcohol concentration level. Tama. No? Tama. At yung to undergo regular drug screening test. So, sila po. Oo. Ito po ba ito po ba magiging scheduled o random po? Ang tingin ko po, siyempre, pagka drug test, kung gagawin natin na may schedule tayo at drug test tayo next week. Siyempre, tama. Kailangan there is the element of surprise. Na naalala ko yung professor ko po dati nung college ako sa klase. Sinasabi niya na, class next week, tomorrow may surprise quiz tayo. Yun. Siyempre, hindi naman po pwedeng gano'n. It will defeat the purpose of the department order. No, anyway, ito naman pong department order na to it will take effect after 10 days. Siguro by that time maaaring merong mga detalye na dapat linawin. Particular nga dyan sa ba yun okay, so ang sinabi every every 90 days na every 90 days daw po. Opo. Oo. So, yung 90 days? At random, schedule. But as we speak, I think, hindi naman po to by schedule na tomorrow may drug test. Yan. Dahil it will defeat the purpose. Tama. At siguro yung magnitude din you will see the coverage is all public utility vehicles including motorcycle taxi. So, ilan to? Di ba? Marami yan. So this is by the hundreds of thousands. Tama. You will be testing them every 3 months in a year. Di ba? Tama. Malawak po ito. Attorney, paano ho ba ito? Pagka ni-require po natin yung mga operators na ito at nag-positive po yung mga drivers, automatic po ito tanggal sa trabaho? At saka revocation ng license? Ito, nakalagay Apo. Sige, go ahead po. Sa it may be a ground. Yan, ground. For revocation. Yun. Okay. Revocation ng license. Kasi meron ho akong... it can be a ground. Opo. Meron ho akong tanong na, pagkatapos mo na revoke na yan, sabihin natin nag-positive siya at nag-undergo siya ng tipong na-rehab at lumabas yung kanyang drug test na nag-negative. Ang tanong ko sana siguro, kung makakabalik pa siya sa kanyang trabaho. Hindi kasi depende na po sa yan. Depende na sa LTO. Ang gagawin ng tao, he will file a motion for consideration. And then he will present evidence na rehab na siya and he is drug-free. Then it depends sa LTO. Ayun. At sa kapag... Kasi dito kasi, Dennis, is
preventive yung measure. Diba? Preventive yung measure. We want a drug-free Industry. Opo. Transport sector. Yes. Dahil yung mga drivers drug-free. Yes. Although meron tayong mga ilang mambabatas na sa ngayon pa lang hindi naniniwala na ito ang solusyon. Well, department did not say na this is a magic wand na kapag in-implement to okay na. Of course, this is one step at a time. Oo, na importante na maging drug-free ang ating mga PUV drivers. Yeah. So, that's one. Ngayon, dun sa mga nagsasabi na yun, mag-public hearing or what, then let's see ano po ang magiging official statement ng kagawaran dun sa mga kasi sasabi nila okay to pero pag magkonsulta kayo. Let's see kung as I said, this is going to be implemented after 10 days pa lang naman after 10 days after publication. So okay. magpapapublish. So there's time para dito sa mga sinasabi ng mga ibang concern ng ibang mambabatas. Yun. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ as always po. Attorney. Anytime po. Anytime. Maraming salamat po. Maraming salamat, spokesperson po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, Attorney Ariel Inton.